thank God, nilupig mo na lahat ng mga ito. In Jesus, we have overcome because Jesus is an overcomer. In this world, we shall have hardship and tribulation, but we cheer up because Jesus has overcome it all. Overcome it all. Overcome it all. Everybody say, in Jesus' name, I am an overcomer. Kung may ganang dalawang tao, sabihin mo sa kanya, totoo yun. In Jesus' name, I am an overcomer. I am courageous. Amen? You will be seated. Hallelujah. Hindi ba napakabuti yan, Father God? Magtatatlong buwan na tayo. Our God is good. Amen? May social distancing. Pero, face mask. At mayroon tayong hand sanitizer. So, ngayon po tinalakad ng Philippine Council of Evangelical Churches this week. Ipinasa yung request sa government na payagan ng mga churches dahil ang church ay kailangan na ng society. At sabi nga ni President Trump ng US, bakit binuksan ang tindahan ng alak at abortion clinic pero ang churches ay sarado? This is not right. Essential ang alak, essential ang abortion clinic, salamat, essential ang pagkain, essential ang inumin, essential ang palengke, essential ang grocery, pero ang church ay essential din. Higit sa lahat, actually, hindi lang essential ang church. May kausap ako noong sa linggo, sabi ko sa kanya, ang pinakakailangan ng tao ngayon ay courage, hope, faith. Pag wala ka ng courage, wala kang hope, wala kang faith, buhay ka pa, patay ka na. Naniniwala kayo? Ang taong walang courage, walang faith, walang hope, buhay pa, patay na. The reason tayo ay kumikilos, the reason tayo ay nagsusumikap, the reason tayo ay gumagawa, sapagkat naniniwala tayo na meron pa rin good future. We have hope, a good future ahead of us. At pag courage, hope, and faith ang pag-uusapan, wala niyan sa Alpha Mart. Wala niyan sa Save More. Makinig kayo. Wala niyan sa 7-Eleven. Can you find courage in 7-Eleven? Can you find hope in the Alpha Mart? Can you find faith in Save More? Saan niyo makikita yan? Saan? In the church. Because the church brings God. The presence of God brings Yahweh Elohim. Ang produkto natin dito, hindi pagkain, hindi hotdog, hindi manok lang. Pero meron din dyan, dito lang. Pero ang produkto natin dito, that's why the church is essential. Our product is Yahweh Himself. Our product is Christ Jesus Himself. At kapag wala kang pera, wala kang pagkain, at nagkakaroon ng riot and violence, at wala ka nang mapuntahan, doon makikita that your vital necessity is the protection, the love, the grace, at yung confidence ng Father God. Kapikin mo, sabi mo sa kanya, alam mo, may tiwala ang Father God sa iyo, ang Diyos sa iyo. Naniniwala ka ba kayo, sino ang tao na wala nang nagtitiwala sa Kanya?
ayaw nang mabuhay. Naniniwala kayo? Sino mang tao, wala nang ititiwala sa'yo. Kahit sa kang pumunta, wala nang tiwala sa'yo. Ano ba ang reason for existence? Sa loob ng bahay, hindi ka kinikilala, walang tiwala sa'yo. Sa labas ng bahay, hindi ka kinikilala, walang tiwala sa'yo. Sa eskwelahan, hindi ka kinikilala. Sa trabaho, hindi ka kinikilala. Sa munisipyo, hindi ka kinikilala. Kahit sa kang pumunta, wala nang kinikilala, walang titiwala sa'yo. Ano pa pakiramdam mo? Tinatanong ko po kayo, isip na ba kayo? At higit sa lahat, ang iba man ay iwanan ka at hindi magtiwala sa'yo. There is a Father God who trusts you, who loves you. At iwanan ka man ng iba, magduda man ng iba sa'yo, pero alam mo that Yahweh God your Father and the Lord Jesus Christ is confident. Kaya mo yan. Akong tutulong sa'yo. Pag meron ganun, makakaahon ka. Lalaban ka. Positive ang tingin mo. Kahit ang iba ay wala. Pero salamat, meron ginagamit ang Diyos na mga Jonathan to encourage David. Today is a question of faith. Sabi mo sa tabi mo, kaya ka nakikinig kasi nagtitiwala ka. Kaya hindi na nakikinig, wala kang tiwala. Narinig mo sabi ko? Sabi ni Samuel kay David, okay, so, I will give you the message from God. Listen to the message of the Lord. Dalawang beses sinabi ni Samuel. I believe what we're hearing in this church is a message from God. It's a message from the Lord. That's why it brings you courage and empowerment. Okay, we are not just interested na encourage tayo. We are empowering. Bakit? Kasi kahit wala ka dito, pag you are empowered, you have the power na-impart sa'yo. At alam mo ito, how it operates. The Spirit of God, the love of God, the joy of the Lord, you can fight and soar high and be strong. That's why ang churches, hindi kailangan lagi ini-encourage ang mga tao. Ang mga tao kailangan ma-empower para kahit sila lang, they can rise up and be strong. Because, kasi kung mag-focus lang tayo na, encourage kita ngayong linggo kasi na-down ka. Next week, babalik ka ulit, encourage ka na naman. Mabuti kung lagi merong makakasama. Sometimes, wala kang makakasama. Ikaw lang mag-isa. And unless you are empowered, unless you believe, unless you trust God, you cannot soar high. You cannot rise up. You cannot be strong. Ang daming atake sa paligid natin. At di tayo tinitigilan. At ang atake ay nasa isip, nasa damdamin, nasa kalooban, hindi sa labas. Meron maaaring sa labas, pero what is being attacked right now is our mind. Hello. Kaya nga, we need to set our hearts, we need to set our minds on the things which are above, not on the things which are here on earth. Kasi dito maraming gagamitin ng kaaway. Okay? Ang Diyos, hawak ang Pilipinas at ang Pilipinas ay aahon. And the Philippines is on its way to be the America of Asia. Panoorin ninyo ano mangyayari sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na basta na lang yung mangyayari. Siyempre, may aayusin mo na. We need to be prepared. May nag-prophesy, dapat ito marinig ng buong Pilipinas. Dapat ito i-share ninyo. At alam mo sabi niya, prosperity beyond the experience ng Pilipinas. Progress, prosperity, and revival. Tatlo yung message niya. Prosperity, progress, and revival. Prosperity, progress, and revival. Pero ang sabi niya, I pray, mag-pray kayo na maging humble kayo, mga Pilipino. Tanong nyo katabi mo, bakit kaya kailangan mag-pray maging humble bago dumating yung prosperity, progress, at sa revival? Tanong mo, bakit kaya?
Tanong niyo kung bakit po kaya? Alam niyo ba katangian ng Pilipino? Mapapansin niyo, konting may manalo sa atin sa ibang bansa. Di ba, nanalo sa kantahan? O kaya nanalo sa weightlifting, nanalo sa boxing, nanalo sa beauty pageant. Alam mo, ang nararamdaman, Pilipino yun. Pilipino yun. Alam niyo kung saan ang gagaling yung gano'ng salita? Alam mo, Pilipino. Kasi we are encouraging ourselves because we believe, ang tingin natin, parang hindi pwede, mababa tayo. Pero pag nakalusot, nakikita natin, wow, Pilipino yun. Pilipino yun. Okay? We are proud to be a Filipino. Okay? Pero alam niyo po ba, may tamang proudness galing sa Panginoon. Okay? The problem with that, alam niyo, ito alam niyo na, we have been colonized ng Spaniards for 400 years. Ilang daang taon? Ang tawag sa atin, Indio. Indio. Okay? Mga walang aral, mabababa, na klase ng tao. Kaya for many years, tayo po ay inapi at inaliit. Kaya ang Pilipino, maliban sa tulong ng Diyos, ay mahihirapan magkaroon ng security sa sarili niya lang. Kaya most of the Filipino, most, not all, are experiencing intimidation and insecurity. Kaya konting makapag-angat-angat, hindi lahat, pero majority, konting makaangat-angat ang Pilipino. Makapag-aral-aral konti. Kung kapayag ba kayo sinasabi ko? Makapag-aral-aral konti, umangat-angat konti, makapili-pili konti. Nagbabago yung damdamin. Generally, para pag nagiging proud siya. Nagbabago yung tono, nagbabago yung damdamin. Okay lang tayo umangat, okay lang tayo makapag-aral, okay lang tayo umunlad, okay lang tayo maging prosperous. Amen. Kaya kung tingin mo, dito nakatira si Atty. Joshua. Sabi naman, architect so-and-so. Congratulations! Congratulate, nanay niya. Pero magpapagawa ng tarpaulin, lalagay sa harapan. Hindi. You go around to Cebu o dun sa mga probinsya, it's a common, I'm not saying that's wrong. Don't get me wrong. Hindi siya sabi mali. Pero alam niyo po ba, it is something that we are proud of. At dapat lang, amen? Kaya lang, kung ang pagbabasihan natin ng ating lakas ng loob, sundan niyo ako dito. Kung ang pagbabasihan natin ng ating lakas ng loob, ay ang nakikita natin na sitwasyon. Kung ang pagbabasihan natin ng lakas ng loob, ay ang nakikita natin, pabor at tulong, lakas at dami ng tao. Kung ang pagbabasihan natin ay kung sino ka, at anong meron ka, at anong galing meron ka, at anong outward appearance mo, para magkaroon ka ng lakas ng loob, nagkakamali po tayo. Mapupunta po tayo sa pride. At lahat tayo prone. That's why we need to be strong. Sundan niyo ako dito. You need to be strong and courageous. I need to be strong and courageous dahil nakikita ko na ang Diyos hawak ang sitwasyon. Dahil nakikita ko ang mga tao, nandyan man sila, pero ang Diyos, hindi ako iiwanan. Ang nakikita mo at nakikita ko ay kung sino ang Diyos sa iyo. It is when you see. It is what we see. Mapapansin niyo ito. Mamaya, I saw, I see, I saw, I see. Sa Corinthians 5:7, ang sabi sa atin, we must walk by faith. From glory to glory, maniwala kayo, ang church ay hindi na katulad ng dati. We must learn to walk by faith. Hindi dahil, ay, nagkapera ako, salamat. Ay, maraming sumusuport ang tao, salamat. Ay, malakas ako, magaling ako, matangkad ako, malaki ako, gwapo ako, maganda
But I must learn, and you must learn, to find our courage, to find our strength, to find our hope, to find our confidence in God, in what He's doing, in what He's able to do, in what God is using. Ginagamit sa atin, binibigay sa atin. Everybody say, I will walk by faith and not by sight. Now, I will compare two persons sa Bible reading natin. Okay? Matthew. 1 Samuel 28. Verse 4 and 5. First Samuel 28. Verse 4 and 5. This is the day or years na kung saan si King Saul ay maraming taon na naging hari. By this time, napaligiran sila ng mga Philistines again. At nakita niya that the situation is critical. At nakita niya na sila ay nanganganib. Pero dati naman siya nakakaharap sa ganito. Kaya lang ngayon, ready na kayo sasabihin ko, kahit anong gawin niya, mag-pray siya, mag-offer siya, magpatawag siya ng priest, hindi sumasagot si Yahweh. Ano po sabi ko? Hindi na sumasagot si Yahweh. The Lord is not answering. At yun na nakakatakot. Kahit na may sitwasyon, kahit na may intimidation, kahit na ang mga tao ay ganyan, o tayo ay mahina, basta ang Diyos sumasagot, at meron tayong lakas na nakukuha at direksyon, lalakas ang loob natin, aahon tayo. Because God is answering. Pero dito kay Saul, the Lord is not answering. Nagpatawag siya ng prophet o ng saserdote, nagsuot ng ephod. Ano mo nga, hindi sumagot ang Panginoon. Nag-offer siya ng sacrifice, hindi sumagot ang Diyos. So hindi na sumasagot. Kasi may problema siya. Ang Diyos kung pumusok man sa atin, siyempre, hindi dahil matuwid lang tayo, kundi dahil ama at nagpapakumbaba tayo. Nasundan niyo po ako? Kasi kahit tama ang puso ko, kung nagmamatigas ako at mayabang, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kahit mali ang puso niya, pero nagpapakumbaba siya, pakikinggan siya ng Diyos, sasagutan Diyos sa kanya. Kaya hindi nakabase kung tama o mali ang aking puso, kung hindi, bagamat maganda na tama, amen. Pero God ay tumutugon at nagsasalita kapag ang puso ay nagpapakumbaba. Kahit mali ka, kahit may kulang, kahit mahina ka, kahit natatakot ka, and your heart is right before God, and you are broken and humble, God will talk to you. God will answer you. God will encourage you. Pero kay Saul, natatakot siya, pero hindi siya totoo talaga nagre-repent. Puno siya ng takot sa tao, takot sa sitwasyon, at maliit ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Patapos na. Ang kasunod na mga chapter niyan, Saul killed himself. Everybody say suicide. Everybody say suicide. Naniniwala kayo may mga nag-suicide na born again? Tabi mo, naniniwala ka may mga born again na nag-suicide? Anak ng pastor sa Amerika, sumulat ng bestseller na book sa buong mundo, ang anak niya nagpakamatay. Dahil puno ng fear, troubled heart, troubled mind. And that's why, hindi ito, sila lang yung mga hindi born again. I tell you, kahit born again Christian tayo, kahit nasa Panginoon tayo, pwedeng dumating ang time na mapuno tayo ng takot at walang pag-asa at wala nang iniisip na kinabukasan at naging hopeless na at naging faithless na at wala nang good future.
na nakikita. Si King Saul ay inanoint ng Diyos. Sa 1 Samuel chapter 9, siya ay inanoint ng Diyos. Siya ay pinili ng Diyos to be the king. Kaya lang, verse 21, sabi niya, bakit mo ako kinakausap ng ganyan? Ang Benjamite, o Benjamin, ay ang pinakamaliit na tribo. At ang pamilya namin ay ang pinakamaliit na pamilya. Why are you telling me these things? Na ako ay magiging hari. Na ako ay pinipili. So ano? Ang sabi ni Samuel sa kanya, minsan, maliit, minsan noon. Ito, patapos na kasi. Inisip mo sa iyong sarili, ikaw ay maliit. At ganun talaga ang tingin ni King Saul. Chapter 15, verse 17, nakalagay doon that he once see himself is small in his own eyes. At healthy naman yun kung ipoposisyon at maggamit ng tama. Dapat naman na hindi naman napakalaki ng tingin natin sa ating sarili. Dahil talagang, alam niyo sa pagdadrive, kailangan meron kang tapang at self-confidence. Dahil ang pinakamalaking ino-overcome sa driving ay takot. You know? Pero kahit natatakot ka, kung tutuloy ka mag-drive, darating yung araw, magugulan ka, wala nang nararamdaman takot. Pero mahirap din yung wala nang takot na nag-drive. Kaya dapat, there's a healthy balance of our confidence. Dito tinuturo sa atin si King Saul, in the last days of his years as bilang hari, the Lord has many repentance and rejection. Nasaktan po si Yahweh. Dahil maliit naman talaga ang tribe of Benjamin, maliit naman talaga ang pamilya ni King Saul, pero matangkad siya. Kaya ba't doon pa lamang nakita na ng Diyos at sinabi at pinaalala sa kanya, minsan noon maliit ang tingin mo sa iyong sarili, pero pinili kita, ginawa kitang hari. Ang patunay niyan, after i-anoint siya, sa chapter 9, pagdating ng chapter 10, iharap na siya sa harap ng mga tao sa Israel. E di pinili ang tribe of Benjamin. Tapos, pamilya ni Kish, tatay niya. Tapos, maya-maya, yung lahat, napunta ngayon kay King Saul, kay Saul. Hinanap si Saul. Asan si Saul? Na i-anoint na king, at iharap na king. Nung ipipresent na siya, alam niyo kung nasan siya? Nasan siya? Nakatago sa mga baggages. I-anoint na king, nagtatago. That is Saul. Full of intimidation and insecurities and fear. Dito sa listahan ko, 7 beses pinanggit ang kanyang takot, intimidation, inferiority, insecurity. Chapter 9, verse 21, we are the smallest of the tribe and the least of all clans. Chapter 10, verse 22, nagtatago sa mga baggages kahit i-anoint na siya as king. Chapter 15, verse 17, ang tingin niya sa kanyang sarili ay maliit sa kanyang paningin. Chapter 13, verse 7, nanginginig sa takot. Chapter 28, verse 9, afraid and terror filled his heart. At yun tayo pupunta. Chapter 15, verse 24. Plus 4. Okay? Chapter 15, verse 24. And this is King Saul. Okay? Ready? Pakibasa. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instruction. Pinatay totally ang mga Amalekites. Bakit kaya at tinira ang mga
voluntarily sacrifice. Kasi yun ang ginusto ng kanyang mga soldiers. So, ano ngayon kung ginusto ng kanyang mga soldiers? Siya naman ang king. Ito ang sagot. Ready, go. I was afraid of the people, so I gave in to them. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, maaliwala sa matinong isip. Palapakan natin ang Father God. Our God has not given us the spirit of fear. To confirm that, pag bitaw ni Ma'am Lynette kanina, meron tayong, sabi niya kanina, espiritu ng takot. Matatakot sa, meron tayong mga, maybe hindi siya gano'n. Pinipindot ko yung intimidation, tsaka timid. Pinipindot ko. At nakalagay doon, lacking courage, being fearful. Kaya sabi ko, ay tama ang message na ito. Alam niyo yung problema kay King Saul? Everybody say, nakatingin siya. Okay? Ako na lang, ha? Nakatingin siya sa sitwasyon. Sino dito ang nakatingin sa sitwasyon? Mababa ang tingin ni King Saul sa kanyang sarili. Maliit ang kanilang tribo. Maliit ang kanilang pamilya. At sa kanyang sarili, naniniwala ako. Alam niyo po ba, naniniwala ba kayo, bakit mababa ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili? Na isang lalaki o isang babae, maniwala. Patuloy kayo sa akin. Bakit maliit ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili? Meron siyang intimidation, meron siyang inferiority, na sa kanyang pagpapalaki sa kanya ng magulang. Naniniwala kayo? Pag pinalaki tayo ng ating mga magulang, na hindi nakafocus at magtiwala sa Diyos, at para lagi tayong sinusupil, na wala na tayong magagawang tama, at tayo ay mahina, para lagi tayong pinapagalitan, lagi tayong pinapalo, lagi tayong sinusukol, para hindi ka makaraysa at hindi ka magtiwala sa kakayalang binigay sa ng Diyos. And that intimidation will develop. Kaya may mga tao, mababa ang tingin sa kanilang sarili. Kahit maganda na ang nangyayari. Inanoint na hari. Andiyan ba? Inanoint na hari. Matangkad. Pinakamataas. Above the shoulder of all Israel. At inanoint na king. Pero nagtatago sa mga bagahe. See how damaged his heart? His image. Sabi sa ito sa katabi mo, pag nadami sa image mo siya ng sarili, lagi kang may inferiority. Intimidation. Na-intimidate tayo sa tao. Fear of man. So, isang katangian at di maganda na nangyari kay Saul, siya ay nakatingin sa sitwasyon. Pag maganda ang sitwasyon, puno siya ng faith. May tao ba dyan? Pag marami ang kanyang mga sandatahan at mga soldiers at nananalo, puno siya ng courage. Pag marami ang supply, puno siya ng courage and faith. Pag nakita niya ang magagaling ang kanyang mga soldiers, puno siya ng tapang at lakas ng noon. Pero pag nakikita niya na natatalo sila, sundan niyo ako dito. At ang mga soldiers niya ay nangangalap. At wala pa si Samuel. Alam niyo isa sa nagpapalakas ng loob sa atin ay ang mga Samuels at Jonathan. Si Samuel, tiwala si King Saul. Kahit siya may inferiority, basta si Samuel, dumating lang. Wala lakas ang loob. At minsan si David, dahil hinahunting ni King Saul, dahil gusto patayin dahil sa ingit at selos, nag-book na din ang insecurity. Sabi mo sa tanin mo, pag ikaw maingitin, maniwala kayo, pag ikaw siloso, ibig sabihin, malakas ang insecurity mo.
Sige, hayaan mo muna. Parang may nakuha tayo. Expose. Pag ikaw maimbitin, nalalagpasan ka, nauunahan ka, mas may magaling sa'yo, may mas maganda sa'yo, mas may matangkad sa'yo, may mas matangos ang ilong sa'yo, mas mataas ang aral kaysa sa'yo, para kang na iinabo, sabay pag nakakita ka, oh, pilay naman. Nako, pilay naman. Tapos nagkataon naman ang cellphone mo ay yung latest ng iPhone. Tapos nakita mo sa kanya ay yung lumang ko. Nakakahanap ka ng paraan para magyabang. Ito yung cellphone. Pakita ko siya, pero ang cellphone, yung cellphone na nakita ko, hindi kung sino siya. Bakit? Naghahanap tayo ng paano ba ko aangat, paano ko lalamang. Eh, kaya, nakita mo dumami sa bahay nyo, ang liit, may tulong pa. Dumami sa bahay mo, ang laki, ang ganda. Kaya lang meron may sakit sa kanila na hindi nagaling. Hindi mo nakita yung laki ng bahay nila. At nakita mo, ay, lagi may sakit yan. Pero naiingit ka lang. Nakita mo yung laki ng bahay, tapos sabay hinanap mo yung may sakit sa kanila. Kasi ayaw mo makita na maganda yung bahay nila kaysa sa bahay nyo. Kaya naghanap tayo. Hello, I'm just giving example. Ayaw ko kung maniniwala kayo. Hello? So, if I find at naghanap lagi tayo ng paraman, maangat tayo, tapos may ingit tayo, magsiselos tayo. Si Saul, ganyan po nangyari. Then because of inferiority, because of fear of man, dahil nakatingin siya sa sitwasyon, nakatingin siya sa tao, nakatingin siya sa kanyang sarili, hindi siya nakatingin kay Yahweh! Fear comes into his heart. Intimidation comes into his heart. He quiets and trembles with fear. At kapag hindi nangyayari, gusto niya na inaasahan niya na parang malilate, gagawa ng sariling paraan. Dapat dumating si Samuel bago mag-alas 6. 5:45, wala pa. O 5:30. Alam niyo ginawa ni Saul? Kumuha ng baka, tapos nag-sacrifice, nagsunod ng insenso, nag-offer ng sacrifice. Kasi natatakot siya, kasi ang mga tao nag-scatter na. At ang Diyos hindi nagsasalita. By the time na kung kailangan makausap ko ang Diyos, wala pa si Samuel. Nag-sacrifice siya. Saka dumating si Samuel. Sabi mo sa katabi mo, hindi na kapaganda eh. Pakinggan, pag puno ka ng takot at ikaw'y natataranta na, makakagawa ka ng bagay na hindi mo dapat ginawa dahil hindi man sa'yo sinabi ng Diyos. Alam niyo po nangyari? Sabi ni Samuel, anong ginawa mo? Nag-sacrifice ako. Bakit hindi nag-sacrifice? Wala ka ba eh? So may kasalanan. Si Samuel! Nag-gaalit si Samuel. Hindi ka sumusunod sa instruction. Gumagawa ka ng sarili mo hakbang. Dahil sa ginawa mo niyang pinipili ang Diyos ng iba, papalitan ka na. Kahit ang Espiritu ng Diyos was upon Saul. The Spirit of the Lord came upon Saul. First Samuel 10:6. Pakibasa, there you go. The Spirit of the Lord, ang kausap ni Samuel, ay si Saul. The Spirit of the Lord, Yahweh, will come upon you in power. Sinong sinasabihan? Can you darating yung Spirit of the Lord in power? Kay Saul. Okay? By the way, ang pangalan Saul, ang ibig sabihin, pinili ng tao. Saul, chosen by people. Kaya nung siya ay pinili, eto na ang hari, hindi ba? Siya ang pinili ninyo. Siya ang para sa inyo. Tao pang tao. Kasi gusto nilang magbinilid sa kanila magiging king. And Diyos ay king. Si Samuel ay nandoon. Theocracy. Ang ginawa nila monarchy. Naglagay silang hari. Ang Diyos na ang hari. Pumili pa ng ibang hari. O binigyan sila ng matangkad. Pero matatakotin. Hello? Alam niyo ba kung sino katapat ni Goliath?
na 9.5 feet. Si Saul, dahil siya ang pinakamatangkad sa lahat. Pero kasama ng mga Israelites tumatakbo kapag lalabas si Goliath. Natatakot. Bakit? Nakatingin siya sa size. Nung siya yung malaki, ang tingin niya sa iba, bakit kaya ang liliit ng mga tao? Hello? Minsan may feeling talaga niya, ano? Pag medyo kumangkagtagtag ka sa iba, hindi naman. Pero pag nadaanan ka naman ng 6'7", bakit ang laki na? Okay? So kapag nakabase ka sa size mo, ay talagang puno ka ng takot dahil may malaki sa'yo at meron namang mas malaki ka. Yayabang ka naman. Sabi mo sa katabi mo, yayabang o manliliit. Mahirap na sitwasyon yan. Kasi nakatingin tayo sa tao, sa size, sa itsura. And that is the evidence that there are insecurities and fears in our hearts. And that is Saul. The Spirit of the Lord was upon him in power. Kaya kung siya po ay galing sa isang pagsasaka at nalaman niyang sumugod at nagdidiman ang kalabang kaharian, nagpupulagi ng mga taga-Gilboa. Sabi niya, naggalit si Saul at sinabi niya, pinatay ang kanyang baka at pagkatapos pinamigay sa buong Israel. Ganito ang mangyayari sa baka na hindi susunod sa akin. Alam niyo po nangyari? Dahil nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, ang buong Israel sumuporta sa kanya at siya po ay nanalo. So, he is anointed. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din anointed. Ako din anointed. Ang Espiritu ng Diyos available sa atin. Amen. Ang pagpili na tayo yung manampalataya, pwede akong pumili. Pwede kang pumili. With faith. Ang tumingin na merong mananampalataya, pwede akong pumili. To look, to see by faith. At pwede rin not by faith. I can walk by faith. You can walk by faith. You can choose. Naniniwala po kayo? To walk by faith is a choice. Ang magtiwala sa Diyos at hindi sa sitwasyon, sa tao, o sa sarili, ay isang pagpili. And I pray, oh God, tutulungan niyo kami laging piliin. Kay King Saul ang nangyari, pag malaki ang kanyang army, akala naman niya, sabi ko sa katabi ko, akala naman niya, takot si David. Oo, natatakot si David. Pero pag nagkagipitan, yung 3,000 ni King Saul, 3 lang palalabasin ni David doon. Uubusin yung 3,000 na yun. Hello? Alam niyo kung bakit natatakot si David? Natatakot ka, siya kay Yahweh. Dahil baka mapatay na yung anointed. Kaya gano'n ang iwas na. Hindi siya kay Saul talaga natatakot. Dahil alam niya yung mga tao niya, mabibilis mo, magagaling. Natatakot siya dahil baka mapatay niya yung anointed. Yun nga lang maputol niya yung laylayan, na konsensya na siya. Ay, yung iba, binumura na tayo ng patalikod, hindi pa na konsensya. Pinagsasalitaan na tayo ng hindi maganda kahit alam niya ang anointed ka. Hindi takot. Yan siya, no? Ay, ganyan yan. Ayaw talagang ganyan yan. Kung manira, akala mo, hindi tatamaan ng kidlat. Kung magsalita sa likod mo, parang hindi nila nakita gano'n ba o gano'n ginagamit ng Diyos at ikaw ay anointed. Hindi nila takot. Kaya lang, mahirap patunan ang wala sa katinguhan. May problema sa pag-unawa. Kaya umiiwas na lang si David. Dahil alam niya, patay ka sa akin. Ilang beses nilagay sa kamay ni David si Saul. Ang laylayang pinutol. Pero nakonsensya siya. Ang takot ni David ay mapatay niya yung anointed. Pagkatapos, nasa kalagitnaan ng kanyang army, kinuha niyang inuman. Kinuha niya yung sibat. At gusto lang lagi ni David sabihin, wala po akong kasalanan sa inyo. Bakit niyo po ako hinahabol? Ang Diyos po ang judge sa atin. Ganun na lang ang gagawin natin. Eh, hindi naman natin pwede lumaban. Diyos sabihin mo, ang Diyos na lang maghusga sa atin. Huwag mo siyang patayin. Pakinggan niyo. Sabi niya kay Abishai, huwag mo siyang patayin. Hindi ko kailangan siyang patayin. It's either papatayin siya ng Diyos o darating ang kanyang kamatayan.
Sundan nyo? Ganyan tumingin si David. He honors the anointed. Kung nagkamali ang anointed, ipag-pray natin. Hindi ko yung lalaban, hindi mo alam kung sino yan. At ano ang gagawin ng Diyos whenever you touch the anointed? Do not touch the anointed ones. Kaya may kulang sa body of Christ na ganyan eh. Ay mahirap nang manalangin, oh God, minsan merong nung kami po ay nakatira sa Santa Rosa. Tuwing madaling araw, nakakapag-pray po tayo, worship na. Bigla may dumating na pastor, dating taga Santa Rosa. Doon sa inuupahan namin, andun din nakatira yung landlord. So dumalaw yung pastor na taga Santa Rosa. Tapos maya-maya, siyempre, andun namin ako kapitbahay, lumabas ko. Pagpasok ko ka naman sabihin, nag-prophesy, ikaw ay isang tao hindi na nanalangin. Kulang ka sa worship. Kulang ka sa prayer. Ito mahimik ako. Sabi ko, saan kaya ito? Ba't kaya sinabi yun? Tahimik lang ako. Hindi ko pinatulang. Pag uwi ko sa bahay, may pastor doon. Sabi sa akin, hindi mo ko parang, ikaw nag-prophesy, parang ako propeta ba? Ikaw kulang ka sa panalangin. Kulang ka sa pagsampa. Ikaw ang spiritual life mo. Ganito. Sabi niya, hindi niya kilala. Sigurin ni mami niya. Ang ginawa ako po ay nag-fasting. Siyempre, na-affect ko na ko by that time. Ito sinabi mo. And then nag-pray ako, Father God, oh Diyos, patunayan mo that I am a man of God. Patunayan mo. Patunayan mo. Parang hindi siya magsalita. Alam niyo po, sabi sa akin, patunayan mo sa akin that you are my man. Patutunayan mo sa kanila that you are a man of God. My first responsibility ay hindi patunayan sa tao at your first responsibility ay hindi patunayan sa tao na ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, o tao ng Diyos. Our first responsibility ay patunayan sa Diyos mismo na anak ka niya. Tao ka niya. At sa kanya ka. At kapag nangyari yun, ang Diyos ang magpapatunay sa David. Umiwas siya, tinayaan niya, ang Diyos ang gaganti. Ang Diyos ang magusga sa atin. Pero akala naman si Saul talaga ang tapang-tapang. Pero ang totoo, lagi naman siyang takot. Quaking with fear. Alam niyo mo, pinalayas niya ang mga nagkukulang. Mga witch, lumayas kayo sapagkat ang Israel ay nananampalataya kay Yahweh. At sabi niya ng Torah, ng banal na kasulatan, ang mga magkukulang ay hindi dapat magtagal sa kalagitnaan ng bayan ng Israel. Pinalayas niya. Everybody say, pinalayas ang mga magkukulang. Ito na ngayon. Binasa niyo yung 28. First Samuel 28. Napaligiran siya ng mga Pilisteo. At ang mga tao ay nanginginig, breaking with fear. Alam niyo ang mga tao na nasa sukupan natin, maaaring kabahan. Pero pag nakita nila, ang kanilang hari ay malakas ang loob at magtiwala kay Yahweh at sumusugod, lalakas ang loob nila. Kaya lang, ang nakalagay doon, Saul and his army are breaking with fear. Eto na ngayon. Sabi niya sa kanyang pinuno, humanap ka nga namang kukulang. Kaya narinig mo may sabi ko, kasi hindi na nagsasalita ang Panginoon. O saan yun? Hindi nagsasalita si Yahweh, magkukulang na yung hinahanap. Pag ang Diyos hindi nagsasalita kung saan pupunta ba? Baka sakaling doon makatanggap ng sagot. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yun. Kay Yahweh, sa Father God, in Jesus' name, don't tell prophet. Amen. Dahil nakatingin siya sa sitwasyon, nakatingin siya sa tao, nakatingin siya sa kanyang sarili, puno siya ng pangamba at takot, magkukulang ang hinanap. Ito na ngayon. Sabi na magkukulang, bakit ka pumunta rito? Hindi mo ba alam, inutos ni Saul, na palayasin naman kukulang, hindi mo ba alam na inilagay mo sa panganib ang aking buhay? Sabi na magkukulang, nandiyan pa kayo. Kaya pinapangako ko sa harap ng Diyos, ang buhay ang Panginoon, hindi ka mapapahamak. Sino po ba ang hahanapin ko? Si Samuel. Bakit? Kasi natatakot siya. Kaya si Samuel patay na, pinatatawag pa.
necromancy, consulting the dead, sa pamagitan ng mediums, witch. Nung lumabas si Samuel, at hindi po talaga si Samuel yun, pamilyang demon yun. Pamilyang demon. Sabi ng magkukulang, ikaw si Saul! Ikaw si Saul! Hayaan mo na, kung ako si Saul. Sabihin mo, tanongin mo, anong gagawin ko? Anong sinasabi ni Samuel? Alam niyo po, ito ang malaking problema kapag hindi na sumasagot ang Diyos dahil ang tiwala natin, our insecurity and fear, dahil nakakagawa na tayo ng mga bagay na hindi dapat, yun ang ating tuloy dahil natakot tayo, nakatingin tayo sa sitwasyon, ang Diyos hindi nagsalita. Sinabi ni Samuel, mamamatay ka, kasama ng mga anak. Lalong natakot. At kasunod po nun, chapter 29, chapter 30, nung siya po ay may tama na, hindi siya pinatulan ng kanyang armor bearer, siya na po mismo ang bumagsak at itinusok ang kanyang taba sa kanyang sarili. At ang nakalagay po doon, Saul killed himself. Maniwala kayo, kailangan ng deliverance sa mga taong lagi nagsasarili. Yung lagi nagkukulong mag-isa, yung ayaw makipag-usap. Alam niyo kung bakit? Mahirap. You know, our interrelationship with others, the way we relate with others is the way we look at ourselves. Kaya kailangan tayo mag-develop. Kaya si Jesus is our good example. He grew in favor with God and man. Salamat, alam niyo po, isang malaking bagay. Si Joseph at si Mary, at tayo pong mga magulang, palakasin po natin ang loob ng ating mga anak. Huwag po natin panghinain. Huwag natin hayaan na sila ay nagsasarili, na parang laging takot at hindi alam kung anong susunod na gagawin at mangyayari. Hayaan yung makita nila, nandito si Samuel, nandito si Jonathan, nandito ang Holy Spirit to encourage you, to empower you. Nandito ang church, essential, that will supply courage, faith, and hope. Meron kami kapitbahay. Ang nag-iisa. Napansin ng nanay, bakit kaya lang nag-iisa? Tapos maya-maya later, nakakarinig ng kung ano-ano. Sabi sa akin, kausapin niyo po, kinausap ko yung parents ko, ayaw talagang pumasok. Hindi makapenetrate yung word, yung gospel. Kasama ang palad ko, yung puno po nila, nakita po doon, nakabitin lang. Pero ang may kapitbahay sa Santa Rosa, ganun din. Parang lagi, parang balisa, wala sa sarili, kung ano yung ginagawa. Kailangan po nila ang ating mga magulang, kapatid, kaibigan, hello. Sabi mo sa kami, pag ikaw, ini-encourage na, magpa-encourage ka, huwag kang nag-iisa. Sabi mo sa kami mo, pag ikaw ini-encourage na, magpa-encourage ka. Welcome! You're Samuel! Welcome! You're Jonathan! Welcome the Holy Spirit! Kaya ko yung sinasabi, si Saul ay anointed! Si Saul ay matangkad! Si Saul ay ginamit ng Diyos! Pero kailangan niya magtiwala, hindi sa kanya nakikita! Ano nagdala ng takot sa kanya is he saw the Philistines. He saw that the situation is critical. Ay mo sa tabi mo, ang mata mo, ibabad mo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Amen. Pakinggan, pagpulot-puro teleserye, kwentong sa world secular lang ang alam natin. Pagdating ng hugot ng faith, mahirapan tayo, saan nakukuha? Kasi lagi mo kausap, mga walang pananampalataya, ang hirap kausap ng mga taong walang faith. Huwag mong pagkakausapin, minsan lang. Alam niyo po ba, maniniwala ba kayo? Kung sino ang lagi mong kausap at kasama, ganun ka.
Hello? Magiging ganun ka. Kaya pumili tayo ng makakausap at makakasama. Yung makaka-receive ka ng faith, ng courage, ng hope. Hello? At ikaw naman, buksan-buksan mo ang buhay mo sa iba. Nilalapitan ka na, ikaw ang nagsasalili. Tapos pag nalulungkot ka, nag-iisa, anong tumatakbo sa isip mo? Baka makita na lang kung ano na ang ginawa ko in Jesus' name. Hello? May anointed yan si Saul. Ginamit. Ba't ang nakalagay? Saul killed himself. Pero pakikita ko sa inyo, 1 Samuel 28 yun, di ba? At tabi, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 verse 3. Okay? Bakibasa. Ready go. Sunod-sunod ha. Ready na kayo? Patapos na tayo. Sabihin mo, patapos na tayo. Okay? Ready go. Ready go. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters. Verse 4. So David and his men wept aloud until he had no strength. Verse 5. David's two wives had been captured. Ahinoam of Jezreel, and Abigail, widow of Nabal and Carmel. Verse 6. David, anong kalagayan ni David? Great in stress. Di ba nung last week, sa cave of Adullam, the distressed, the oppressed, the depressed, the distressed, the oppressed, the stressed. Sabi mo sa tabi mo, kahit isa ron may mahaging kano. Kung hindi ka stress, oppressed, depressed, kahit isa ron, maaaring mahaging ka. Pero si David, naranasan din yun. Kahit anointed tayo, kahit nasa atin ang Espiritu Santo, pwede dumating yun. Nandiyan pa kayo? Kaya huwag ka mag-guilty. O, bakit ako na-stress? Siyempre, you have a body, you have a soul, but you can find strength. Ito na ngayon. David, ready go. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But In the Lord. David found his strength in Yahweh. Chapter 28, Saul was quaking with fear. And he saw afraid. Ang ginawa niya, nag-contact siya ng witch. Pero si David, inabot din ang distress. Inabot din ang stress. Gusto na siyang patayin, batuin ng kanyang mga sariling mga sundalo dahil ang mga anak nila at mga asawa ay kinuha na at tinakas ng kalaban. Pero ito maganda kay David. Ano po sabi ko? Sabi mo sa tabi mo, ito maganda sa'yo. That you can find the strength in Yahweh. Ang tanong ko, saan nakatingin si David? Sa sitwasyon lang? Saan nakatingin si David? Sa mga tao niya lang? Saan nakatingin si David? Sa kanyang sarili lang? Alam niyo kung titignan yung sitwasyon, ano bang magagawa mo? Tinakas na, wala na. Ako, baka kung ano na ginawa doon sa mga anak nila at asawa. Pag tinignan mo mga tao niya, gusto na siyang batuhin. Pag tinignan niya kanyang sarili, siya mismo ay nawalan. Ano ba naman niya? Pati ako nawalan. At gusto na, parang the end na ng kanyang buhay. Pero alam niyo, sabi mo sa katabi mo, hindi pa the end. Hindi pa din. David found strength in Yahweh. Amen. Saan mo tinitingin ang mata mo po? Saan mo nilalaga kaming tiwala po? Saan nakasanda ng iyong confidence? Hello, tama ba? I pray today that we will not like being so. Yes, there are insecurities, there are fears of men. Maaaring nagkulang ang mga magulang natin at paglaki natin. Tayo matatakotin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, the same Holy Spirit that came upon Saul has come upon you.
And the same Spirit has given you power and anointing. Amen. Sabi ng Biblia, First Samuel 16, 13, and 14. First Samuel 16, 13, and 14. Ito po ang nangyari. Ready, go. So Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers. Pakibasa, ready, go. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Verse 14. 13 po yan, ano? Ang kasunod 14. Okay. Basa. Now, the Spirit of the Lord had departed from Saul, an evil spirit. Umalis yung Espiritu ng Diyos dahil hindi naging masunurin at ang puso ni David ay ni Saul ay hindi talaga totoong na-broken at nag-repent. Si Saul may kasalanan. Si David may kasalanan din. Hello? Si Saul matatakot din. Puno ng takot. Si David, babaero. Mamamatay tao. Huwag mong iinitin ang ulo ni David. Babalikan kayo, uubusin ang lahat ng lalaki sa inyong angka. Alam niyo ba yung istorya ni Nabal? Punta ka muna doon, binantayan natin yung mga tupa ni Nabal. Sabihin mo, total naman inaakitan niyo yung mga tupa niyo, magbebenta kayo ng balahibo. Sabihin mo doon na binantayan namin kayo, walang nawala sa inyo, at naprotektahan kayo, at ang mga tauhan ni David ay parang mga pader na kabantay. Sabi ni Nabal, sino ba yung David na yan? Marami na yung tumataka sa kanilang mga amo. So napahiya ang mga tao ni David. Napahiya si David. Sabi ni David, isang parang inyong mga sandata, walang mabubuhay na lalaki. Ngayong gabi, patay lahat. Salamat na lang kay Abigail, intelligent and beautiful. Sabi mo sa kami mo, na babae, ikaw yun. Intelligent and beautiful. Naalala ni Abigail. Ang bilis kumilos. Salamat sa mga misis. Ang bilis kumilos. Pag nakita nila may maling ginawa ang mister nila, ang timano, inaayos nila. Amen. Parang dalawa lang nila. Di ba, ginawa. Kaya ako na yan, talagang, ano yan, full yan, full. Magmang nilalagyan, yung pangalan niya, Nabal. Sa madaling salita. Oh! David, man of God, para pag naging hari ka, malinisan niyang kamay. Walang susulitin na ginawa mo at pinatay mo na tao. Sabi ni David, sinasabi ko sa iyo, hindi ka tumating. Sa init ng ulo mo dahil hindi kami binigyan ng pagkain. Hindi mo. Nakita niyo si David? Ha? Oo, puno siya ng kahinaan. Oo, puno siya ng mga may kasalanan din. Si Saul may kasalanan din. Pero pag totoong nag-repent si David, hindi kanya katulad ni Saul, bumabalik ang pabor ng Diyos sa kanya. Nandiyan ba kayo? Okay, alam mo kasi mabait si David. Napakabanal. Matuwid, walang kasalanan. Mali lang. Si Saul kasi masuwayin. Paano sila? Tawa? Pero ang puso ni David, may bagbag na puso at pagsisisipi pa. Alam niyo po ba nung matanda na siya, bigyan siya ng Abishag. Bantayan ka niyan, David. Pinakamagandang babae, pumili kayo. Kasi giniginaw si David, 75 years old. Hindi na ako sa kumot. O Abishag, ito pinakamaganda yakapin mo. Pero sa takot ni David, wala talagang nangyari. Sabi nga ni Mami Nick, simula nang ma-review siya, hindi na siya umulit. Sabi mo sa kami mo, ganun ka din. Pag na-review ka, sana huwag na tayo umulit. Hello! Si David,
maging master. Si Pablo, napaka-anointed. By the Spirit talaga. Huwag mong iinisin si Pablo. Pag-argumento kayo, katulad ni Barnabas. Nag-away sila. At nagtiwalay sila. Hello? Ano ba sinasabi natin? Ang Diyos ni David at Diyos ni Saul, iisa. Pero ang puso ni David, nakikinig kayo. At ang puso ni Saul, magkaiba. I pray today, our heart will be like the heart of David. Na pag nakita natin, may pagkukulang tayo, mali tayo, let us be broken and humble at babalik sa iyo ang grasya. Oh, I can feel the anointing shall come upon you and restore you and raise you up again. Alam niyo po ba ang pinakaminamahal na hari sa buong Israel? The most beloved king of Israel is David. Hindi dahil siya yung pinaka. Sinasamahan siya ng Diyos. Pero I pray to them, like David, hindi tayo nakatingin sa nagawa nating kasalanan lang. Hindi tayo nakatingin sa tao. Hindi tayo nakatingin sa sitwasyon. Hindi tayo nakatingin sa laki natin o ganda natin. Paano kung hindi ka na maganda? Paano kung hindi ka na gwapo? Paano kung ang buhok mo ay hindi na wavy? Katulad, si Mamune, makibita ko sa'yo. Sa totoo, kulay orange ang lips niya. Kahit walang lipstick. Orange. Ang pisngi niya mapula. Kahit walang makeup. Ay, ano, pag nakita niyo yung mga pinsan niyo nila, ay, pero ngayon, sabi na, hindi na yung lips mo. Kinuha mo. Hindi na ganun ka muna. Pero alam niyo po, you don't love a person because of the appearance. You don't rely. Kasi darating yung time, hindi ka nagwapo, ganun nagwapo. May bakas. May bakas. At titingala ka na titingnan mo ang mga titulo mo at mga graduation mo at sabi mo, ayan, yan yung dati. Honor ka, yan dati yung titingin ka na lang. Sabi mo, lumilipas din. Pero ang tiwala mo ay kay Yahweh at sa Panginoon, hindi lumilipas. Lagi malakas ang loob mo, kahit mapipili na ang buhok. At minsan walang pera, minsan walang trabaho. Paano? Alam niyo, pag nakapasok tayo sa trabaho, maganda natin sweldo, maganda natin komisyon, wow, ang sarap ng feeling. So, tapos nakabili tayo ng ganito, huwag kayong papadala doon. Darating yung time, wala yun. Oh. Kaya, pero salamat, hindi naman tatanggalin ang Father God. Ang pinag-aaralan lang natin ngayon ay don't imitate Saul. Kaya napupuno siya ng terror, ng fear, and he is afraid because nawawala ang tingin niya sa Diyos na pumili at nag-anoint sa kanya. Pag ang sitwasyon hindi na maganda, may tao ba? At ang tao at ang mga anak mo ay nag-iiyakan na at nangangarap at iniiwan na sa mga mag-anak dahil hindi mo na kaya buhayin. I pray that your eyes will be fixed on God. Because God has a way. God will make a way. God always has an answer. And Yahweh has a miracle for you. Stand on your feet. Clap your hands. Father, thank you. I fix my eyes on you. Payapa ang aking isip. Payapa ang aking puso. Pinutuon ko ang aking paningin, aking tiwala at pananampalataya sa iyo. Katulad ni David, maaaring may kasalanan o nagkamali at nagkulang, but he finds strength in Yahweh. Marunong siya. Marunong po siya. Sabi ni Paul, be strong in the Lord
Yahweh is our strong tower, our refuge, our supply, our hero. Jesus. Angels shall be put in charge. Provision. Shambalakabashe. Let us find strength in Yahweh. Find strength in the Lord. Don't allow fear of man. Don't allow fear of situations. Don't allow insecurities and small. You see yourself small. Yes, I am small. Yes, you are small. But greater is He that is in you